Good day everyone. I am Cherilyn Sinedo. And yung topic na napunta sa akin ay isa rin sa mga principles of arts. At ito ay ang tinatawag nating variety. Ngayon, ang tanong, ano ang variety or variety in arts? Ang variety po ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba o pagiging iba-iba ng mga bagay. Ibig sabihin, hindi pare-pareho at may halo-halong klase, uri, katangian at pati na rin anyo. Sabi dito sa slides, variety adds intrigue. Ibig sabihin, ang variety po ay nagbibigay curiosity, interest, at excitement sa mga viewers. Ang variety po ay ang paggamit ng iba't ibang elements like colors, shapes, lines, texture, at pati na rin techniques. Kumbaga, pinagsasama-sama ang iba't ibang elements para hindi magmukhang plain or boring ang isang artwork. Kung walang variety, ito ay po pwedeng magmukhang flat or boring. Pero kung ang iba't ibang elements ay pagsasamahin sa iisang artwork, ito po ay magiging kaakit-akit, attractive, at interesting sa makakakita or sa viewers ng isang artwork. Ngayon, meron tayo ditong example ng variety. Dito sa example ng variety, makikita natin na may dalawang larawan. Ang dalawang larawan nito or painting na ito ay nagpapakita ng magkaibang style of variety. Ngayon, paano ko nasabi na magkaibang style of variety ito? Kung mapapansin nyo dito sa unang picture, ito po ay ipininta ni Claude Monet. Si Claude Monet ay gumamit siya ng soft color tulad ng purple at pink. Kung mapapansin nyo, hindi masyadong malinaw ang mga detalye na para bang malabo o mahangin ang dating. Kumbaga, hindi details ang pagpinta niya sa mismong landscape or mismong image ng painting na ito. Since gumamit lang nga si Claude Monet ng soft colors and blurry brush strokes, hindi natin mapapansin kung ano yung pinaka-image sa painting niya. Oo, masasabi natin na may bridge, may bangka, or may mga tao, pero wala siyang clear outlines or exact features. Ganito, para mas maintindihan natin, sa isang halimbawa ang isang lugar is foggy siya or maulap. Yung buong lugar or yung general form ng lugar is makikita natin. Pero yung mga tiny details ng lugar na yun ay hindi natin mapapansin. So, sinasabi dito or pinapahiwatig lamang ni Claude Monet na ang painting na ito ay ipininta niya para makapture yung feeling of light, mood, and atmosphere. Ibig sabihin, hindi niya pininta ang painting na ito para makagawa ng realistic photograph tulad ng ordinary picture. Sa kabilang banda, ang larawan naman or ang picture naman sa kanan ay ipininta ng group of 7. Kung si Claude Monet ay gumamit ng soft color, ang group of 7 naman ay gumamit naman sila ng bold, solid shape at strong outlines upang maipakita ng malinaw ang bawat bahagi ng landscape na ito. Since gumamit ang group of 7 ng mga strong outlines, bold color, gumamit sila ng magkakakontrast na kulay. Ano tong ibig sabihin ng magkakakontrast na kulay? Halimbawa dito sa larawan na to. Itong puno na to saka ang langit, sa puno ay meron siyang kulay na deep green, habang ang langit naman ay may kulay na warm orange. Ibig sabihin, ang group of 7 ay gumamit ng deep at warm color para mag-complement at bumagay ang kulay sa mismong mensahe o mismong larawan ng painting na ito. At dahil dito,
ito ay nagbibigay ng malakas na dating or energy at nagmumukha itong strong at buhay na buhay ang tanawin sa painting na ito na para bang isa siyang graphic quality o poster. Sa madaling salita, itong dalawang painting na ito is pinapakita lamang nila na ang bawat artwork ay may magkakaibang style of variety. Nakadepende na lamang ito sa artist or sa theme ng isang painting. Ngayon, pumunta naman tayo sa contrast and variety. Ano ang ibig sabihin ng contrast and variety? Kanina may nabanggit ako na magkaka-contrast or contrast. At ginamit nating halimbawa ay ang deep at warm color. Dahil po ang ibig sabihin ng contrast, ito ay ang pagpapakita ng pagkakaiba ng dalawang bagay. Halimbawa, maliwanag at madilim. O kaya naman makapal, manipis, makinis, magaspang. Sa madaling salita, ang contrast ay ang pagkakaiba ng dalawang bagay. Habang ang variety naman po ay ang pagkakaroon ng iba't ibang elements sa iisang artwork para hindi ito magmukhang nakakaumay or nakakasawa. Ibig sabihin, kapag ginamit ng artist ang contrast, doon po magkakaroon ng variety na magiging dahilan para magmukhang kaakit-akit, masigla at nakakainganyo ang isang likhang sining. Ngayon, natapos natin ang contrast and variety. Pumunta naman tayo sa balancing unity and variety. Ano naman ang unity and variety or anong connection nila sa isa't isa? Paano nagkakaroon ng balancing unity and variety sa isang artwork? Una ay ang unity. Unity, ibig sabihin is pagkakaisa o pagtutulungan. So, sa unity or sa mundo ng artwork, sa mundo ng arts, ang unity po ang nagsisilbi upang maging magkakaugnay at magkakaakma ang bawat elements sa isa't isa. Kapag ang bawat kulay, style, mga hugis sa isang artwork ay magkakatugma or magkakasundo, nagmumukhang maayos at organized ang isang artwork na para bang ang lahat ng bahagi ng isang likhang sining ay nagtutulungan para maging isa lang ang kabuuang mensahe o itsura nito. Habang ang variety naman po, sa paulit-ulit na pagbanggit, variety ay ang pagsasama ng iba't ibang elements sa isang artwork. Kumbaga, sa madaling salita, ito yung nagbibigay spice o saya sa isang artwork dahil may bago kang nakikita or may kakaiba kang nakikita sa isang output. So, balancing unity and variety means making an artwork look organized but still interesting. Ibig sabihin, kapag pinagsama ang unity at variety ng isang artist sa tamang amount nito, magre-resulta ang artwork nila ng isang balanced artwork na pleasing to the eyes of the viewers. Again, unity ay ang pagsasama ng mga elements or pagkakasundo o magkakatugma ang mga elements, habang ang variety naman ay ang pagdaragdag ng magkakaibang elements sa iisang artwork. Ngayon, ang tanong, how does variety relate to the elements of art? Since sabi ko nga, ang variety ay ang paggamit ng iba't ibang elements into an artwork, kumbaga ang mga line, color, texture, space, and form ay ang ingredients na ginagamit ng isang artist para makabuo ng magagandang sining. So, ang variety ang nagbibigay lasa at saya sa mga elements of art para hindi magmukhang nakakaumay o boring tignan ang isang artwork. Ngayon, para mas maintindihan natin ang role ng variety in arts, tutukuyin natin yung mga variety of elements or pagsasama-sama ng bawat elements sa isang artwork. Una ay ang color variety. Ang color variety
ay isa sa mga elements na nagbibigay interest or buhay sa isang artwork. Paano? By combining warm colors tulad ng red at orange at cool colors naman tulad ng blue at green, pag pinagsama ang warm at cool colors sa isang artwork, ito po ay makakabuo ng tinatawag nating contrast na makakakuha sa atensyon ng mga viewers. Ngunit sinasabi pa rin na kailangan pa din na balanse ang paggamit ng bawat kulay. Kumbaga, importante ang paghalo ng strong and softer saturated colors para hindi magmukhang nakaka-overwhelm yung isang artwork. Kumbaga, ang mga artist ay madalas silang gumagamit ng limited palette or yung mga few main colors para ma-maintain ang tinatawag nating unity and harmony sa isang artwork. So, ang ganitong artwork balance in a piece is visually appealing and exciting but still pleasing and organized. Ngayon, meron tayo ditong halimbawa of color variety. Una, itong parang mga box. Ito po ay tinatawag na Grace Kelly III artwork by Amy Nobel. So makikita nyo, may iba't ibang kulay sa painting na ito or sa larawan na ito. Ito po ay nagpapakita ng iba't ibang variety through blocks of different colors placed side by side. Makikita natin ang kulay ng pula, orange, at yellow na nagre-representa bilang warm color at blue naman bilang cool colors. Kung makikita nyo or kung mapapansin nyo, ang artist nito ay gumamit ng iba't ibang klase ng kulay. Merong bright, strong, or strong with softer, and faded colors para maging balanse at buhay tignan ang kanyang gawang sining. Ngunit kahit na maraming kulay ang ginamit sa isang artwork or sa artwork na ito, masasabi pa rin nating it feels unified. Bakit? Dahil same shape o pare-parehong rectangle ang ginamit niyang shape at malinis ang pagkakaayos o arrangement kung kaya it ties everything together. Kumbaga, nagkakasundo-sundo ang mga kulay na pinagsama-sama ni Amy Nobel dito sa artwork niyang ito. Sa kabilang banda, ito namang painting na ito ay tinatawag na Irises by Vincent van Gogh, na kung saan gumamit naman siya ng wide range of colors. Pag sinabi nating wide range of colors, ito po ay ang paggamit ng maraming kulay. Kumbaga hindi siya nagpo-focus sa isa lang. Instead, gumagamit ng iba't ibang kulay sa isang artwork. Pero iba't ibang shades and tones ng kulay. Kung mapapansin nyo, hindi siya gumamit ng isang kulay lang, like isang kulay na blue or plain blue. Instead, he used light, dark, and greenish blue even with touches of purple. So, pinapakita ng painting na ito na ang paggamit ng kulay or ang colors of variety ay dapat tama pa rin ang timpla para maging magkakasundo, magkakatugma, magkakaugnay, at nagko-complement sila sa isa't isa. Ngayon, sumunod naman po ay ang value variety. Value variety refers to how light and dark color looks like. Pag sinabi natin how light and dark a color is, we're not talking about the actual color gaya ng red, blue, or green. Instead, tinutukoy natin ang brightness or darkness ng isang kulay. Ibig sabihin, hindi ito nagpo-focus or nag-i-stick lamang sa isang flat tone. Kumbaga, gumagamit ito ng mix of light, medium, and dark values. Ngayon, kung mapapansin nyo dito sa larawan, ito po ay tinatawag na chiaroscuro, tinatawag na Caravaggio style.
Since yung bright light on St. Jerome's skin and the skull makes this the focal points, or ito yung nagsilbing focal points ng painting na ito. Habang yung dark shadows in the background push everything else back. Ibig sabihin, nag-create siya ng depth. Then, the contrast between light and dark adds drama and emotion na nagsilbi sa painting bilang isang intense or memorable. That's why this painting called chiaroscuro, because chiaroscuro in Italian terms is light to dark or light and dark. Sa madaling salita, ang value variety is about using different levels of lightness and darkness in a painting to create contrast, depth, mood, and focus. Again, value variety is all about the levels of lightness and darkness. Now, pumunta naman tayo sa line variety. Ibig sabihin nito ay ang paggamit ng iba't ibang uri ng line sa isang artwork. Instead of using one type of line, ang mga artist ay gumagamit ng iba't ibang lines para hindi magmukhang plain ang kanilang likhang sining. Ibig sabihin, lines are more than just outlines na nagpapakita ng movement, direction, and even emotion. Pag sinabi natin curved lines, ito po ay tungkol sa soft, natural, and flowing, like waves or clouds. Pag straight lines naman, it can feel stable and structure like sa mga buildings. Habang jog lines naman can suggest tension, chaos, and excitement. Pag thick lines naman, it can suggest or it looks like strong, bold, and powerful. Then, flowing lines, it can feel smooth and continuous, that giving the sense of grace, rhythm, or movement. So, kapag ang mga types of line ay napagsama-sama sa isang artwork, makakabuo ito ng sense of rhythm and energy na nagbibigay buhay din sa isang likhang sining or sa isang obra. So, in simple terms, lines creates movement, rhythm, and emotions. Ngayon, para mas maintindihan natin ang line variety, meron tayo ditong examples of line variety. Ito ay pininta ni Ivan Shishkin, which is what we call pines on the beach. So, si Ivan Shishkin ay gumamit ng iba't ibang uri ng lines para maging mas buhay tignan ang larawan. Kung mapapansin nyo, ang punong malaki ay iginuhit gamit ang mahahaba at straight na linya para maipakita ang taas at tibay nito. Habang ang mga dahon at mga sanga ay ginamitan naman niya ng maiikli, pakurba at magaspang na linya na nagbibigay ng texture at galaw na para bang humahampas sa hangin. So, ganun yung parang visual niya. At kung sa lupa naman, mapapansin nyo or makikita ang magagaan at putol-putol na linya na nagsisilbing damo, bato, at pati na rin ang anino nito. Sa madaling salita, kapag ang iba't ibang linya ay pinagsama-sama, tuwid, kurba, makapal, manipis, at putol-putol, ito po ay nagbibigay ng lalim, texture, at natural na feeling sa isang obra. Next, texture variety. So, ang pangunahing layunin po ng iba't ibang texture ay upang maiwasan ang paggawa ng mga likhang sining na magmukhang flat or boring. So, kapag may iba't ibang texture, ito po ay nakakakuha ng mata ng mga viewers. Kumbaga,
attractive siya or interesting. At nagbibigay ng feeling na ang likhang sining ay totoo at nakakaengganyo. Sa painting na ito, si Vincent van Gogh ay gumamit ng iba't ibang uri ng texture upang bigyan ng buhay ang kanyang obra. So, yung mga dahon ng puno ay ginawa niya at ginamit ang makakapal at paikot-ikot na brush strokes, kaya nagmumukha itong magaspang at buhay, na para bang kumikilos sa hangin, gaya doon sa lines, na para siyang natural yung paghampas ng mga dahon. So, ang puno naman ay ipininta gamit ang matitibay at makapal na linya na nagpapakita naman ng bigat ng katawan ng puno, samantala ang paligid tulad ng lupa at langit ay ipinakita gamit ang mas malalambot at mas banayad na linya. Kaya nagbibigay ito ng kaibahan at binibigyang diin ang puno bilang focal point or pinakasentro ng painting na ito. Sa madaling salita, gumamit si Van Gogh ng texture variety para maipakita ang galaw ng puno sa kanyang obra. Ngayon, pumunta naman tayo sa shape and form variety. When we say shape, it's also known as 2D or two-dimensional shape. So, it's about choosing different shape to make an artwork more expressive. Ang shape ay isa sa mga basic elements of design. Gaya ng sabi ko kanina, ito ay two-dimensional, gaya ng circle, squares, triangles, or triangle shapes. Ngunit, bukod dito, ang mga artist ay gumagamit din ng iba't ibang klase ng shapes at ito ang tinatawag nating organic, complex, and simple shapes. When we say organic shapes, ito po ay tulad ng natural, free-flowing shapes like yung mga waves, clouds, leaves, and kapag complex shapes naman, ito naman yung mga detailed or irregular form. And then, simple shapes, from the word simple, ito po yung mga basic and easy to recognize na mga hugis or mga shape. Again, shape is two-dimensional. Ngayon, ang form naman ay isang three-dimensional shape na kung saan ang circle ay nagiging sphere or square becoming a cube. So, sa paggamit ng forms sa isang artwork, ay nagkakaroon po ito ng contrast, balance, at rhythm na kung saan mas nagiging engaging dahil nagpapakita ito ng both structure and creativity. Again, shape is two-dimensional, form is the three-dimensional. So, sa pamamagitan ng paggamit ng shape and form variety, nakakatulong po ito para magkaroon ng tinatawag nating dynamic. Pag sinabing dynamic, it is a sense of movement, energy, and power within a piece. So, nagkakaroon siya ng dynamic sa isang artwork whether it is simple or complex, natural and organic, or regular and irregular forms. So, para mas maintindihan natin ang shapes and form, meron tayo ditong example. Una ay ang Alphonse Mucha. Una ay ang Zodiac na gawa ni Alphonse Mucha. Ang artwork po na ito ay nagpapakita ng paggamit ng iba't ibang shapes at makikita rin dito ang mga bilog, curve, organic shapes na para bang natural na dumadaloy. So, ang background ay puno ng paulit-ulit na bilugan at palamuting disenyo. Dahil flat or 2D ang mga hugis na ginamit, nagdudulot ito ng ganda, rhythm, at dekorasyong elegante. Habang yung painting naman na untitled, nagawa ni André Derain, sa painting naman na ito, mas binibigyang diin ang anyo or form.
Hindi lang ito patag na hugis, kundi ipinapakita rin ang 3D na structure tulad ng mga bato, bundok o gusali. Gumamit si Derain ng malalakas na kulay at matitibay na brushstrokes para magmukhang may bigat at lalim ang mga bagay. So, sa madaling salita, ang artwork ni Muka ay nagpapakita ng iba't ibang flat shapes, which is the 2D, habang ang kay Derain naman ay gumagamit ng forms para magbigay ng espasyo, lalim at solidong itsura sa isang artwork. Ngayon, meron pa tayo ditong isang halimbawa. Itong picture na ito or itong painting na ito po ay picture ni Kirby na kung saan may 2D shape at 3D form in one picture. Kung mapapansin nyo, dito sa larawan na ito, sinimulan siyang gawin o sinimulan ang artwork na ito sa simpleng paraan or sa simpleng shapes lamang tulad ng circle, oval, at star. At saka siya itinransform into form like spear, cylinder, at iba pa para magmukhang interesting ang picture na ito. So again, shapes is 2D, form is 3D. Ngayon, next na tayo. Dito naman tayo sa last variety, which is what we call space variety. Ito naman po ay tungkol kung paano ginagamit ang positive at negative space sa isang artwork. When we say positive, ito yung part of the artwork na kung saan nagpapakita o nakapokus sa main subject or the things you're supposed to look at. Habang negative naman, ito naman yung nagsusurrounds sa subject of the artwork. Halimbawa, sa painting na ito, ang bangka at bundok ang nagsisilbing positive space dahil ito ang main subject, habang ang sky and water naman ang nagsisilbing negative space dahil ito naman ang nagbibigay breathing room sa bangka at mountain. Ibig sabihin, kapag walang negative space, magmumukhang crowded ang isang artwork. At kapag wala namang positive space, ito naman ay mawawalan ng focus. Sa madaling salita, positive space is the something, while negative is the nothing. Ngayon, meron tayo ditong edges to achieve realism in art. Una, ano muna yung edges or edge? Ang edge po or edges ay ang boundaries or borders na kung saan ang isang shape, object, or color ay nagtatagpo sa isang artwork. Sabi dito, kaya ng mga artist na gawing realistic ang isang artwork sa pamamagitan ng paggamit ng edges. Meron tayong tatlong uri ng edges sa arts which are what we call hard, soft, and lost edge. Kapag sinabi nating hard edge, ito ay kung ang dalawang areas ay may clear at sharp na itsura na kung saan makikita instantly ang isang katapusan ng or yung pinaka-end ng shape or color at magsisimula ang panibagong shape. Kumbaga, hard edge is the clear and sharp. While the soft edge, pag sinabi naman nating soft edge, ito naman ay kapag ang dalawang boundary or boundary areas ay blurry or gentle blended, pero makikita pa rin natin dito yung separation, ngunit hindi na lang siya ganun ka-sharp. Kumbaga, medyo malabo na siya. Habang ang lost edge naman, kapag ang boundary naman between two areas ay tuluyan na siyang nag-disappear or hindi na siya tuluyang nakikita. Kumbaga, totally invisible. Meron tayo ditong example. Kung mapapansin niyo sa larawan, merong mga part na hard, soft, and lost. Itong sa part na to, ito po ay ang hard shape. Kung mapapansin niyo, clear na clear ang
shape and colors, kumbaga makikita yung borders or boundaries ng magkaibang shape. Habang sa soft naman, medyo blurry na siya, medyo hindi na siya nakikita. Habang yung lost edge naman dito sa part na to is totally para na siyang nagko-complement na yung dalawang shape since invisible na yung pinaka-edge sa part na ito. So, sa madaling salita, ang edges ay ang nagko-control kung paano ang objects ay magsiseparate at magko-connect sa isang painting na nakakatulong para makagawa ng tinatawag nating depth and realism artwork. Ngayon, ano naman ang importance of variety in arts? Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ang variety ang nagbibigay sa artwork to be more interesting, buhay na buhay, makuha ang viewer's attention at hindi ito maging boring kapag gumamit ng iba't ibang elements. Ibig sabihin po, ang variety ay nakakatulong para maging balanse ang isang likhang sining kapag pinagsama-sama ang lahat ng elements of arts. Para sa real-life scenario lang, where things are not all the same, kumbaga everything looks different and unique. Sa madaling salita, ang variety ay ginagawang more natural at real ang isang artwork at nagbibigay sa mga artist na maipakita ang kanilang creativity at mag-express ng feeling in a clearer way. In simple terms, variety gives creativity at interesting sa isang artwork. And that's